Kabanata 6671-6675. Nang makita ang kuko na ito, humakbang pasulong si Harvey York na may walang pakialam na ekspresyon, itinaas ang kanyang kaliwang kamay upang harangan ang pag-atake ni Tokugawa Shingen, at mabilis na tinapik ang puso ni Tokugawa Shingen gamit ang kanyang kanang kamay. Hindi naisip ni Tokugawa Shingen na ipagpapalit ni Harvey York ang kanyang buhay para sa kanya sa sandaling siya ay lumipat. Paano maaaring ipagpalit ng isang karakter na tulad niya ang kanyang buhay para kay Harvey York? Kaya't sa mga sandaling ito, walang magawa ang kanang kamay niya kundi ang magpalit ng poster at mariing sinalubong ang palad ni Harvey York. Basag, pagbangga ng palad at kuko. Sa sandaling ito, isang napakalaking tunog ang lumabas, at ang walang katapusang mga alon ng hangin ay kumalat, na naging dahilan upang ang dalawa sa kanilang hindi malay ay napaatras ng ilang hakbang. Tinapakan ni Tokugawa Shingen ang wind ladder, at sa bawat hakbang niya, nag-iiwan siya ng malalim na peklat sa singsing. Basag, basag, ang tunog ay walang katapusan, at ang mga asol na laryo sa mataas na platform ay patuloy na nasesira. Matapos umatras ng isang dosenang hakbang si Tokugawa Shingen, nagpakawala siya ng isang subaw ng maputik na hangin, at pinakawalan ang natitirang lakas sa kanyang katawan. At napaatras din ng ilang hakbang si Harvey York, ngunit kasabay ng pag-atras niya, hinampas niya ang palad niya sa hangin, na agad nagpakawala ng napakalaking puwersa. Ang parehong mga lalaki ay may iba't ibang paraan ng pagpapakawala ng kanilang mga kapangyarihan, ngunit sa maliwanag na bahagi, si Harvey York ay mas kalmado. Halos mapang-anga si Ishmael Abe at ang iba pa. Hindi nila akalain na nagawang harangan ni Harvey York ang suntok ni Tokugawa Shingen, na nakakuha ng God Gene, at tila sumikop ng kaunti sa itaas na tuktok. Ito, anong klaseng kapangyarihan ito? Bahagyang pumikit din si Fujiwara Masae, pakiramdam niya ay minamaliit niya talaga si Harvey York. Ang lalaking ito na si Harvey York ay maaaring sorpresahin sa bawat oras. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi maaaring magkaroon ng mga ordinaryong tao. Saan na ba ang katapusan ng lakas ng taong ito? At si Tokugawa Shingen mismo ay dahan daw ang nagtaas ng ulo, na nakatitig kay Harvey York sa di kalayuan. Paano ito nangyari? Siya mismo ay naturukan ng gene ng Diyos. Sa ilang sukat, maaari akong maging isang Diyos sa hinaharap. O ayon sa mga tao ng Great H Country, maaari siyang maging ang tinatawag na immortal. Sa isang pagkakataon, pagkatapos makuha ni Tokugawa Shingen ang gene ng Diyos, nadama niya na ako ay hindi magagapi sa ilalim ng mga Diyos, at na ako ay magiging invincible sa ilalim ng mga tao. Gayunpaman, ang lakas na ipinakita ni Harvey York ay sapat na upang ipakita na si Harvey York ay hindi rin maarok. No way, may God genes din itong lalaking ito, di ba? O, si Harvey York, ang taong ito, ay natanto ang pagkakaisa ng tao at kalikasan. Magkakaroon ba ng pagkakataong makapasok sa maalamat na mundong iyon sa hinaharap? Sa pag-iisip nito, lumakas ang hangarin ng pagpatay sa mga mata ni Tokugawa Shingen. Pakiramdam niya, kahit anong presyo ang ibinayad niya ngayon, kailangan niyang patayin si Harvey York. Kung hindi, malalampasan siya ni Harvey York sooner or later. Ang isang tulad ni Tokugawa Shingen ay ganap na hindi pinahintulutan ng sinumang mas malakas kaysa sa kanyang sarili na umiral sa mundong ito. Harvey York, oo, napakagaling mo. Huminga ng malalim si Tokugawa Shingen at bumalik sa katinoan. Sinaman niya ng tingin si Harvey York with a confident expression on his face. Lampas sa inaasahan ko ang lakas mo. I even gave you a certain time, you can sit on the same level as me. Pero, kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang mangyari ito. Ang iyong wakas ay tiyak na mapapahamak. Malumanay na sabi ni Harvey York, bukod sa maraming kalokohan, wala ba kayong mga tunay na kakayahan sa mga taga-isla? Sa sobrang harsh na tono ngayon, hindi ka ba mapapahiya kapag natalo kita sa lupa? Sa mata ni Harvey York, ang mga gene ng Diyos, ang pamana ng Diyos, at ang pagkakaisa ng tao at kalikasan ay pawang walang malasakit na mga bagay. Anyway, I am invincible, you can do whatever you want. Invincible ka ba? Ang mukha ni Tokugawa Shingen ay puno ng pang-aalipusta, at pagkatapos ay gumalaw ang kanyang figure, at muli siyang bumaril pasulong na parang kidlat. Nakapako pa rin ang kanyang kanang kamay, at hinimas-himas niya ang mahahalagang bahagi ng dibdib at tiyan ni Harvey York.
At sabay-sabay na pinasabog ni Harvey York ang kanyang mga kamao at palad, na nakaharap sa Tokugawa Shingan sa bawat oras. Bakit? Nang makalapit ang magkabilang panig ng 10 hakbang, binago ni Tokugawa Shingan ang kanyang mga hakbang at direktang pinunit ang manggas ni Harvey York. Si Harvey York ay likas na umiwas sa isang tabi, na para bang natatakot siya kay Tokugawa Shingan. Hey, ito ba yung tinatawag mong invincible? Ganap na katawa-tawa, nang makitang sinamantala niya ang kanyang sarili, biglang naging agresibo si Tokugawa Shingan. Binuksan at isinara niya ang bawat galaw, nakatuon ang pansin sa mga lugar kung saan hindi maaaring umatras at umiwas si Harvey York. Ang kanyang mga kamay ay dapat na sumailalim sa espesyal na pagsasanay, at kahit na binago ng genetika, upang ang mga ito ay kasing lakas ng bakal at hindi natatakot sa mga espada at iba pang mga bagay. Bang bang bang! Si Harvey York ay hindi rin armado, na walang intensyon na umiwas, ngunit pinigilan ang lahat ng mga pag-atake ni Tokugawa Shingan. Sa tuwing magsasalpukan ang mga kamao at kuko ng magkabilang panig, may malaking dagandong sa hangin. Tumawa. Pagkatapos ng ilang galaw, muling pinunit ni Tokugawa Shingan ang kaliwang braso ni Harvey York. Si Tokugawa Shingan, na nanalo muli sa record, ay matagumpay na ikanaway ang kanyang mga braso sa oras na ito, at inatake ang mukha ni Harvey York. Agad na iniwasan ni Harvey York ang nakamamatay na suntok sa pamamagitan ng paggalaw ng kanyang throne bridge, at kasabay nito, isang bakas ng pagkabagot ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa orihinal, naisip ni Harvey York na si Tokugawa Shingan, na nakakuha ng Jin ng Diyos, ay dapat talagang makabisado ang ilang mga kasanayan at kakayahan ng pagkakaisa ng tao at kalikasan. Ngunit sa proseso ng pakikipaglaban, naiintindihan niya. Bagamat tumataas ang kapangyarihan ni Tokugawa Shingan, hindi pa niya naaabot ang threshold ng pagkakaisa ng tao at kalikasan. Sa madaling salita, hindi sapat ang panunood. Nakikitang naramdaman ang pang-aalipusta at pang-aalipusta sa mga mata ni Harvey York. Malamig na sinabi ni Tokugawa Shingan, ano? Paulit-ulit kang natalo, ikaw Harvey York pa rin ang minamaliit sa akin. Kwalipikado ka ba? Hindi kita minamaliit. Bahagyang ibinuko ni Harvey York ang kanyang bibig. Hindi kita nakita. Ikaw, nanginginig sa galit sa mga sinabi ni Harvey York, inabot ni Tokugawa Shingan at iniunat ang kanang kamay sa ere sa susunod na sandali. Sa kasabay ng kanyang mga galaw, nakita niya ang mahabang espada ng Island Nation na biglang lumabas sa kaluban nito sa rack ng armas sa hindi kalayuan, at nahulog sa mga kamay ni Tokugawa Shingan sa isang ipo-ipo. Ang buong proseso ay napakakinis, na may napakagandang pakiramdam. At nang huminahon na ang mahabang kutsilyo ng Island Nation, isang lamig ang kumalat mula sa liwanag ng kutsilyo, na ginawa sa lahat ng nakakaramdam ng lamig ng hindi sinasadya at matalino. Magandang kutsilyo. Hindi napigilan ni Harvey York na humanga. Nakakahiya na makatagpo ng mga hindi mabait na tao. Nang marinig ang mga salita ni Harvey York, halos hindi makapagsalita si Tokugawa Shingan. Hinawakan niya ang mahabang espada ng Island Nation sa kanyang kamay, itinuro si Harvey York at malamig na sinabi, ang espadang ito ay 1.2 metro ang haba. Ito ay gawa sa Arctic Black Iron. Naglalaman ito ng malamig na lason, at ang mga intermediate ay mamamatay kaagad. Tinanggap. Sa susunod na sandali, kumislap si Tokugawa Shingan, at direktang dumating sa harap ni Harvey York, at pagkatapos ay nahulog ang mahabang espada ng Island Nation sa kanyang kamay sa gitna ng mga kilay ni Harvey York. Ito ay isang simpleng hiwa lamang, na direktang nagpababa ng temperatura sa buong mataas na platform sa zero sa isang iglap. Ang lahat ng mga nanunood na naruroon ay nanginginig ng walang malay, na parang nahulog sila sa isang butas ng yelo. Papatay. Sa gitna ng malakas na boses ni Tokugawa Shingan, ang mahabang espada ng Island Nation ay nakikita ng lahat, tulad ng isang walang katapusang malamig na hangin na humahampas, na dumudurog mula sa lahat ng direksyon patungo sa lokasyon ng Harvey York. Ang Harvey York, na nasa gitna ng bagyo, ay parang mga bulaklak at halaman sa malakas na hangin, at maaaring direktang mahulog anumang oras. Ang lahat ng mga taga-isla ay mukhang masaya, malinaw sa kanilang pangunawa, ang gayong kutsilyo ay hindi magagapi at hindi mapigilan. Sa madaling salita, tapos na ang pagtatapos ng kwento ni Harvey York. Si Fujiwara masailang ang bahagyang sumimangot. Dentang, nang ang lahat ng mga bagyo sa paligid ay namumuo,
iniunat ni Harvey York ang kanyang kanang kamay ng walang pakialam, at sinalo ang hangin at nyebe sa kalangitan. Sa susunod na sandali, ang lahat sa paligid ay nagyelo. Sa isipan ni Fujiwara Masae at iba pang martial arts masters, malinaw nilang nakita na ang nakataas na kanang kamay, hintuturo at gitnang daliri ni Harvey York ay nakaklamp sa espada ni Tokugawa Shingen. Ito ang maalamat na hubad na espada. Kawili-wili, ito ay napaka-interesante. Sa mga Diyos ng digmaan, kabilang ka sa tuktok na hanay, tama. Kwalipikado ka na palabasin ako. Sa sandaling ito, si Tokugawa Shingen ay sadyang namangha, at sa panlabas ay mukha siyang kalmado. Pero sa totoo lang, nagsusuka siya ng dugo sa kaibuturan ng kanyang puso. Nalampasan ni Harvey York, ang lakas ng bastard na iyon, sa kanyang imahinasyon. Na-inject siya ng God Gene, ngunit hindi niya direktang mapatay si Harvey York. Gayunpaman, bago nailigtas ni Tokugawa Shingen ang kanyang mukha sa pamamagitan ng mga salita, nakita niyang nagpapuwersa si Harvey York gamit ang kanyang kanang kamay. Bitik. Ang mahabang espada ng Island Nation ay agad na natigilan ng lahat, at naputol ito sa kalahati. Ang hilt ay nasa kamay ni Tokugawa Shingen, at ang talam ay nasa kamay ni Harvey York. Hawak ang talam, pinitik ni Harvey York ang kanyang kanang kamay, at ang liwanag ng talam ay agad na naging kurba at umungol patungo kay Tokugawa Shingen. Dentang, bagamat pangit ang mukha ni Tokugawa Shingen, mabilis pa ring umangat ang half-cut Island Nation longsword sa kanyang kamay, at agad na bumangga ang mga atake ng magkabilang panig. Dentang dentang dentang, nagkaroon ng isang putok ng tunog na parang isang hampas ng bakal, at ang pag-atake ng dalawang tao ay nagbanggaan, na naging dahilan upang ang lahat ng nasa field ay natakpan ang kanilang mga tainga at napaatras. Dahil kapag ganito ang pakikinig mo, sisubog ang eardrums mo. Habang tinitingnan ng dalawa na saglit na hindi masabi ang nanalo, ang mga ekspresyon ni Ismael Abi at ng iba pa ay lalong naging malungkot. Pakiramdam nila ay medyo nasira ang kanilang ketulusan. Hindi ba't walang talo ang martial arts ng Island Nation? Hindi ba't puno ng suntok at footwork ang martial art ng Big H Country? Paano kayang labanan ni Harvey York si Tokugawa Shingen sa ganoong paraan sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang mga kamao at berda na paa? Ito ay hindi agham at hindi magic. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakabawi si Ismael Abi, nadama niya na si Harvey York ay dapat na sa dulo ng kanyang labanan at kailangang lumaban para mabuhay. Kung tutuusin, gaano man kagaling si Harvey York, maraming beses na siyang lumaban noon. At si Tokugawa Shingen ay kaka-move on pa lang at nasa kanyang prime pa rin. Sa ganitong mga kalagayan, paano magiging kalaban ni Tokugawa Shinjeri si Harvey York? Kahit anong pilit mo ngayon, ito ay walang iba kundi isang taunang aso na tumatahol bago ito mamatay. Bakit hindi siya umamin ng pagkatalo, mamatay ng mas marangal, at bigyan ang sarili ng mukha? Sa pag-iisip nito, si Ismael Abi at ang iba pa ay nagmukhang matuwid sa sarili at mapanghamak. Si Yvonne Xavier naman, puno ng tensyon ang maganda nitong mukha. Bagamat tiwala siya sa sarili niyang pangulo, ang problema ay ang lakas na ipinakita ni Tokugawa Shingen ay lampas sa imahinasyon ng lahat. Ang ganitong uri ng pagmamataas na nilikha ng sekta ng Shinto sa Island Nation ng buong lakas ay hindi madaling harapin. Sa ganitong paraan, nagpalitan sina Harvey York at Tokugawa Shingen ng 12-dosenang mga galaw sa ilalim ng pagbabantay ng lahat. Nakita na hindi lamang siya hindi manalo, ngunit mahina rin na pinigilan ni Harvey York. Sa pagkakataong ito, lumaki ang galit ni Tokugawa Shingen mula sa atay hanggang sa gallbladder. Hinawakan niya ng dalawang kamay ang hilt ng mahabang espada ng Island Nation, umatras, at dahan-daang lumutang sa hangin. Pagkatapos ay nabuo ang espada ng Island Nation ng isang bilog sa hangin sa paggalaw ng kanyang kamay. Sa sandaling ito, isang makapal na nakamamatay na aura ang kumalat mula sa mahabang espada ng Island Nation, diretso sa kalangitan. Nakikita ng lahat na si Tokugawa Shingen ay naiinis sa oras na ito at gagamitin na sana niya ang kanyang mga panlilinlang. Si Fujiwara Masae ang unang umiling, at sinabing, tapos na si Harvey York. Ito ang ultimate skill ng Shinto sect, 9 para slashes. Diyos. Sabi ng alamat kahit na ang mga Diyos ng ating isla bansa. Kinailangang umatras si Gao Shanyuan nang makaharap niya ang 9 slash of the gods. Hindi banggitin ng mga ordinaryong tao.
Nang marinig ang mga salita ni Fujiwara Masae, lahat ng mga pinuno ng isla na naruroon ay nagulat. Ang dakilang master ng Shinto school ay tinampol ang kanyang noo at sinabing, "Totoo, ito. Ang 9 slashes of the gods na naitala sa klasikong aklat ng ating Shinto school." Sinasabing noong panahon ng naglalaban ng estado, ginamit ng mga ninuno ng sekta ng Shinto ang panlilinlang na ito laban sa maalamat na Miyamoto Musashi. Ito ay balanse, kahit isang legend-level figure tulad ni Miyamoto Musashi ay maaaring hindi mablock ang isang killer move. A mere big country age, ano ang ginagamit mo para harangan siya? Gamitin mo ang iyong bibig. Nasira na rin sa wakas. Nang marinig ito ni Ishmael Abi, nagbigay din siya ng kilos ng kaliwanagan. Kung sasabihin mo, nangyari lang ang lahat dahil kay Young Master. Nililigawan ni Tokugawa, Harvey York. Para sa isang karakter na tulad ni Young Master Tokugawa, bihirang makatagpo ng lalaking makakasundo sa kanya. Magsalita ng higit palaban dito, magpahinga, at tanggapin ito para sa ipinagkaloob. Nakakatawa na isipin pa ni Harvey York na kaya niyang maging kalaban si Young Master Tokugawa. Ang mga tao ng dakilang bansa H, na palaging iniisip ang kanilang sarili bilang mga Panginoon ng langit, ay dapat na humarap sa katarungan mula sa lahat ng mga bansa. Bilang resulta, hindi ko nakita ang katotohanan ng mundong ito. Malaking bansa H, nahuli ako. Si Harvey York ay isa ring short-sighted na tao, parang lumuhad siya kay Young Master Tokugawa noon, maaari pa siyang umalis sa maliit na buhay. Ngayong galit na siya sa Young Lord Tokugawa, hindi siya kwalipikadong maging aso. Ang isang grupo ng mga nasa gitnang sugat na lalaki sa paligid ng Ishmael Abi ay lahat ay may mga ekspresyon ng pag-iling ng kanilang mga ulo, na parang ang katapusan ni Harvey York ay tiyak na mapapahamak. Sa gitna ng karamihan, tanging si Rodrigo Xavier lang ang nakatingin sa lahat na may kalahating ngiti sa kanyang mukha. Sa mga talakayan sa gitna ng karamihan, tila natapos na ni Tokugawa Shingan ang mga paunang paghahanda. Sa sumunod na sandali, ang kalahati ng mahabang kutsilyo ng Island Nation sa kanyang kamay ay direktang nilaslas. Ang paggalaw ay hindi mabilis, ngunit mayroong isang bagay na nakakabasag ng lupa tungkol sa kutsilyong ito. Para bang ang mga bundok ay mahati sa harap ng kutsilyong ito, at ang mga dagat ay maghahati bago ang kutsilyong ito. Naramdaman ng lahat na nakita na nila ang katapusan ng Harvey York. Nakakaawa na nakaharap sa napakalakas na kutsilyong ito, ang ekspresyon ni Harvey York ay walang pakialam, isang hitsura ng interes ang lumitaw sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay tumangay siya gamit ang kutsilyo. Dentang, muling nagsalpukan ang mga talam ng magkabilang panig. Para itong isang malaking kometa na direktang tumama sa kalahating kamay na islang espada sa kamay ni Harvey York. Bahagyang umindayog ang figure ni Harvey York, at bahagyang umatras ang mga yabag, na para bang matatalo na siya. Halika ulit, matagumpay nang umiti si Tokugawa Shingan, at gumawa ng isa pang backhand attack, na napilitang umatras muli si Harvey York. Dentang, parehong matagumpay ang dalawang galaw, tumangala si Tokugawa Shingan sa langit at tumawa ng malakas, sunod-sunod na nilalas. Ang bawat laslas ay ilang beses na mas malakas kaysa sa naunang laslas, at ang ilang simpleng laslas ay naging sanhi ng pag-ungol ng hangin sa bukid, at ang natitirang layunin ng espada ay bumuhos sa mundo. Gayunpaman, sa harap ng gayong nakakatakot na pag-atake, itinapon ni Harvey York ang kalahati ng punyal sa kanyang kamay, at pagkatapos ay umatras ng hakbang-hakbang, upang maiwasan ang pag-atake ni Tokugawa Shingan. Ang bawat pag-atake ni Tokugawa Shingan ay tila papatayin si Harvey York ng direkta sa gitna ng field. Pero kahit anong atake niya, kahit gaano siya kalakas, hindi niya pa rin mahawakan si Harvey York. Ito ay isa pang slash, sa pagkakataong ito Tokugawa Shingan ay mas mabilis, at Harvey York ay pinilit sa gilid ng mataas na platform, nakikita na walang paraan upang umatras at walang paraan upang maiwasan ito. Ang mga mata ni Tokugawa Shingan ay puno ng layuning pagpatay, at tila hinulaan niya ang wakas na hahatulan niya sa kalahati si Harvey York. Dentang, sa huling sandali na ito, biglang bamantong hininga si Harvey York ng may interes, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kaliwang kamay, at hinaranggan ng isang daliri ang liwanag ng espada ni Tokugawa Shingan. Ang lahat ng layunin ng pagpatay, lahat ng nakakasakit, lahat ng lamig sa bukid ay nawala sa sandaling ito. Paano naging posible yun?
Sa sandaling ito, si Tokugawa Shingen ay natigilan. Ito ang Shinto 9 Slashes of the Gods. Ito ang tunay niyang killer move. Sinubukan ni Harvey York ang kanyang makakaya upang maiwasan ang kanyang pangwakas na paglipat, o pinagtibay ang paraan ng pangangalakal ng kanyang buhay para sa kanyang buhay, kaya kailangan niyang umatras, na lahat ay inaasahan ni Tokugawa Shingen. Pero kahit anong mangyari, hindi niya maintindihan kung bakit si Harvey York, na umiiwas sa kanyang harapan, ay hamarang sa pinakamalakas niyang atake gamit ang isang daliri sa susunod na sandali. Sa sandaling ito, tuyong bibig lang ang naramdaman ni Tokugawa Shingen. Hindi ba surprise yun? Hindi ba surprise? Bahagyang ibinuko ni Harvey York ang kanyang bibig. Sa simula, kaya kitang patayin agad. Alam mo ba kung bakit matagal na kitang pinaglalaroan? Dahil gusto kong makita kung gaano kalakas ang flow killing move. Tunay na Shinto. Gusto ko ring malaman kung ano ang maaaring makamit ng Jin ng Diyos. Pero sa huli, binaygo ako. Ang basura ay basura pa rin. Mga taga-isla, hindi. Speaking of this, lumingon-lingon si Harvey York at bahagyang ngumiti. Lahat ng mga taga-isla na naruroon, mangyaring huwag magkamali. Hindi ko sinasabing hindi magagawa ni Tokugawa Shingen. Ang sabi lang niyan, lahat kayo, hindi nyo kaya. Apoof. Nang marinig ang mga salita ni Harvey York, iniluwa ni Tokugawa Shingen ang isang subo ng lumang dugo. Hindi sigurado. Napatingin si Harvey York kay Tokugawa Shingen. Kung hindi ka sigurado, maaari kang bumalik. Mabilis na umikot ang mga mata ni Tokugawa Shingen, at sa sumunod na sandali ay tumawa siya ng malungkot, at sinabing, karapat-dapat si Representative York na maging kinatawan ng Great H Country Martial Alliance. Ang iyong martial arts cultivation ay napakalapit sa pagkakaisa ng tao at kalikasan. Ngayon, ako ang natalo. Sumuko ka na. Habang nagsasalita, si Tokugawa Shingen ay luluhod na sa ilalim ng nagtatakang mga tingin ng mga taga-isla. Gayunpaman, nang siya ay lumuhod, ang kanyang mga mata ay kumislap, at muli niyang inihagis ang kalahating kamay na islang dagger patungo sa lalamunan ni Harvey York. Sneak attack. Walang malay na sumigaw si Ivan Xavier, Tokugawa Shingen, wala kang kahihiyan. Bakit? Ito ay isang tunay na sneak attack. Gayunpaman, bago nahulog ang kutsilyo ni Tokugawa Shingen, natapakan ni Harvey York ang kanyang kanang paa, at ang putol na kutsilyo sa lupa ay pamitik, na tumusok sa lalamunan ni Tokugawa Shingen.